Bukod sa hiling na iparaffle agad ang kanilang petition for TRO, hiniling din ng kampo ni Chief Justice Renato Corona na mag-inhibit sina Associate Justice Antonio Carpio at Maria Lourdes Sereno sa deliberasyon ng petisyon. Saksi si Tina Pangniban Perez. Para sa depensa, sunod-sunod na raw ang mga mali umanong desisyon at patakaran ng Senate Impeachment Court. Kasama raw rito ang pagbasura sa mosyon nila para magsagawa muna ng preliminary hearing sa tinawag ng depensang depektibong impeachment complaint. Pagpapanatili ng paragraph 2.3 sa Article 2 na tungkol sa di umano pagsama ni Chief Justice Renato Corona sa ilang ari-arian sa kanyang salin at ang pagpapasampina sa mga bank record ni Corona na labag daw sa batas at di sakop ng impeachment complaint. Dahil nakasaad sa rules ng impeachment na bawal ang depensa at prosekusyon na maghain ng motion for reconsideration laban sa anumang desisyon ng impeachment court, dumulog na sa Korte Suprema si Corona. Sa isang petisyon, hiniling ni Corona sa sangay na kanyang pinamumunuan na ipatigil ang impeachment trial at ideklarang null and void ang impeachment complaint. Pinatitigil din ng kampo ni Corona ang pagpresenta at pagtanggap ng ebidensya kaugnay sa paragraphs 2.3 at 2.4 ng reklamo at pagsasawalang bisa sa sabina para sa ilang bank officials at records. Kami isang pusa o isang daga na nasa corner ka na wala ka na pong tatakbuhan eh. We have put in question the legality of the proceedings for the impeachment court. The entire proceedings are void because there is a due process issue which the impeachment court did not allow us to present when we filed a motion for a preliminary hearing. Ang PS Bank na kasama sa mga pinasampina ng impeachment court, naghain ng hiwalay na petisyon para pigilan ang pagsampina sa kanilang bank records. Baka may iba na nagsasabi na baka kinausap na, hindi po. Yan po ang matitiyak namin. Ang sasabihin ko lang po, kung nagre-react ang isang bangko, siguro po dapat mag-isip po tayo. Kasabay ng petisyong iraffle agad ang kanyang petisyon, hiniling din ni Corona na mag-inhibit sina Associate Justice Antonio Carpio at Maria Lourdes Sereno sa deliberasyon ng kanyang petisyon. Mga kritiko raw kasi niya ang mga ito. Wala pang tugon dito sina Justice Carpio at Sereno. Nang tanungin tungkol sa paghingi ng tulong sa mismong Korte Suprema, sinabi ni Corona sa pamamagitan ng text na ginawa rin ito noon ni dating Chief Justice Hilario Davide. Pati ang misis ni Corona, hindi napigilan ng sarili. It's a sham. Habang pending ang petisyon ni Corona sa Korte Suprema, hiniling niya sa Senate Impeachment Court na wag munang ipatupad ang mga sabina para sa mga bangko. Sa hiwalay na mosyon, hiniling din ni Corona na wag munang tumanggap ang impeachment court ng mga ebidensya kaugnay sa kaso ng Flight Attendants and Stewards Association of the Philippines of FASAP laban sa Philippine Airlines na pasok naman sa Article 3 dahil pending din ang naturang kaso sa Supreme Court. What they are actually seeking is an acquittal not by the impeachment court of the Senate, but it is an acquittal by the issuance of a TRO. Dudulog sila sa sarili po nilang tahanan. Na nakikiusap kami sa Supreme Court na wag po silang alam sa usapin ng impeachment dahil ito po ay binukod ng saligang batas na nandito po sa Kongreso ito. Kung makikialam po sila dito, para consistent po kami, baka mag-file uli kami ng impeachment. Dahil sa posibleng banggaan ng Senado at ng Korte Suprema, nagbabala tuloy ang ilan tungkol sa posibleng constitutional crisis. That will be an authentic constitutional crisis because, you know, you have on the one side the Senate, right, as an impeachment court. Then you have on the other side the Supreme Court. And now each one is might be asserting authority over the other. Which one should prevail? Sa lag ng depensa, masyadong maaga para matakot sa posibleng constitutional crisis. Pwede raw kasing ibasura lang ng Korte Suprema ang petisyon ni Corona. Huwag ho tayong maniniwala sa mga haka-haka ng mga malisyosong mag-isip na magkakaroon ho tayo ng constitutional crisis dito. Sapagkat ang ginagawa ho namin dito ay pagkilala sa ating konstitusyon. Tingin naman ng ilang legal expert, hindi hahantong sa constitutional crisis ang pagdulog ng depensa sa Korte Suprema. Ang Supreme Court, alam ang power nila under the Constitution. Impeachment Court, alam din ang power nila at authority. So, if both sides are conforming to the powers separately vested in them by the Constitution and law, how can there be constitutional crisis? There's no constitutional crisis when the petitions were filed precisely
the government institutions are at work. Diba? And precisely, it is the Constitution that is at issue here. Nilinaw ng depensa na wala namang tinatago si Chief Justice Renato Corona sa kanyang mga bank account. Ang gusto lang daw ng depensa, masunod ang tamang proseso. Susunod naman daw sila sakaling ibasura ng Korte Suprema ang petisyon ni Corona at iutos ang pagpapatuloy sa impeachment trial at pagbukas sa mga bank account ng Chief Justice. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Sa iba pa rin balita, dismayado mga plan holder ng Prudential Life sa utos ng Insurance Commission na ipatigil ang pagbabayad para sa pensyon at educational plans. Nanganganib kasing hindi na mabawi ang lahat ng pinaghirapan nilang pera. Saksi si Bernadette Reyes. Ay, talagang galit na galit ako kasi I have check February 2. After 20 years, maswerte na tayo kung marilis yan. Abot-abot ang sama ng loob ng mga plan holders na nagsadya sa tanggapan ng Prudential Life Plan sa Makati. Si Mang Junicio, dugot pawis daw ang ipinuhunan, mabunulang ang 100,000 para sa educational plan ng anak. Kayamanan ko ito. Kayamanan ko, kayamanan ng anak ko. Naawa ko sa anak ko at the same time sa akin galit. Hirap silang tanggapin ang stay order ng Insurance Commission na nagpapatigil sa pagbayad sa mga tulad nilang claimant ng pension at educational plans ng Prudential Life Plans. Sa ngayon kasi, may 8.3 billion pesos na pondo na lang ang kumpanya na nasa pangangalaga ng bangko. Kung itutuloy ang pagbabayad sa claimants ayon sa conservator ng Prudential Life Plans, ang mababayaran lang ay yung may mga educational plans na magmamature hanggang 2014 at may mga maturing pension plans hanggang 2016. Pagka nga hindi nag-stay order at tuloy-tuloy ang pagbayad, mauubos din kahit na ang total fund balance niya nasa 8.3 billion pa. Kung mag-i-stay order, ang mangyayari, intact na muna yung pera, di ba? Yung funds. Tapos, tuloy-tuloy pa rin naman yung kung saan siya naka-invest ngayon. Ayon pa sa Prudential Life Plans, kung paghahati-hatian ng mahigit 300,000 plan holders ang nalalabing pondo, 19,000 piso lang ang matatanggap ng bawat isa. Si Cathy na umabot sa mahigit 500,000 piso na ang naibayad, luging-lugi pag nagkataon. Parang nagtapon lang kami ng pera na pinapaasa kami. Sinisisi ng Prudential Life Plans ang pagpapatigil ng Securities and Exchange Commission o SEC sa pagbenta nila ng mga plans noong 2009. Matapos malamang mas malaki na ang dapat itong bayaran sa mga plan holders kesa sa kanilang pondo. Nagkaroon ng worldwide financial crisis. Bumaba yung mga kinita ng mga investments na yan. Kung tuloy-tuloy lang yung pagbenta ng mga susunod na plans, kikita pa rin si Prudential, di ba? Dahil may income siya, wala. Mahigit 30 taon na nakalipas mula nang maitatag ang Prudential Life Plans bilang isang pre-need company. Pangako nila sa kanilang mga plan holders ang isang magandang kinabukasan. Pero ngayon naharap sa pinansyal na problema ang kumpanya, nangangamba mga plan holders sa kanilang kinabukasan. Balak ng kumpanyang Manila Bankers Life Insurance na saluhin ang mga plan holder sa kondisyong gagawin nilang life insurance ang mga educational at pension plan. Para dyan magsasagawa ng public consultation sa opisina ng Insurance Commission sa Marso. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Saksihan mamaya. Senadora Miriam Defensor Santiago ibinida ang kanyang bagong pick-up lines. Maaksyong eksena ng The Born Legacy kinunan sa Marikina. At alamin ang mga patok na personalized gift para sa inyong minamahal ngayong Valentine's Day. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayo magiging saksi.